from APM 11-3, and today I'm here to teach you about buying and selling in business mathematics. And I'm going to teach you about markup and markdown. So let's start. Buying and selling. Buying, the act of acquiring goods or services in exchange. Ito yung bumibili ng product sa isang seller, at selling, the process of providing goods or services. Ito naman yung nagbebenta ng goods o product sa isang tao na bumibili ang buyer. Okay naman, next. Stop mo na. Markup is the amount added to the cost price of a product to determine its selling price. Selling price, the amount at which the product is sold to customers. Ang formula dito sa selling price is selling price equals cost plus markup. So, at ito naman ang gagamitin natin formula para sa markup rate based on cost. Markup is equals to markup time markup rate times cost price. And then ang gagamitin naman natin kapag rate ang kinukuha naman is rate ang kinukuha markup rate is equal markup rate is equals to markup over cost price CP times 100. At kapag naman nakabase naman tayo sa selling price, selling price, ang gagamitin natin formula ay markup rate times selling price. And then kapag rate naman ang kukunin natin, ito markup MUR na lang natin, markup rate markup tapos selling price over selling price times 100. Okay. At ito naman ang formula para makuha natin ang original price. Cost plus markup. And then para makuha naman natin ang markup, ang gagawin natin ay ipagmaminus lang natin ang selling price at cost. Selling at cost plus minus C. Okay naman natin. So dumako naman tayo sa ating so ito na ang example number 1. Ang cost price natin is 5,000 at ang selling price natin is 5,200. Ang hanapin naman natin dito ay markup and markup rate. Ito. So, para mahanap natin ang markup rate, ang gagawin lang natin is 5,000, itong selling price, i-minus natin sa cost price. So, 5,200 minus 5,000 equals to 200. So, ang magiging markup natin is 200. Para makuha naman natin yung markup rate ay ang gagawin natin is 200 divided by 5,000 times 100. At ang nakuha natin yung markup rate is 4%. 4, which
is 4%. At para naman dito sa may pangalawang sasagutan ay ang markup natin is 600 at ang markup rate natin is 7.5%. Para makuha natin ang cost price at selling price, unahin natin ang cost price. So, ang gagawin natin dito is ang markup i-divide natin by 0.075. 600 divided by 0.075. So, ang nakuha natin is 8,000. So, ilagay natin sa cost price 8,000. And then, after makuha ng cost price, pag plus natin ang cost price at markup. So, 8,000 plus 600 is equals to 8,600. Dito naman, sa pangatlo, meron tayong cost price at selling price. Ang cost price natin is 4,500 at ang selling price natin is 5,375. So, paano pa nakuha natin ang markup? Pagmaminus na natin ang selling price at cost price. So, 5,375 minus 4,500 is equals to 875. Ito na ang magiging markup, 875. At para makuha naman natin ang markup rate, i-divide natin ang markup sa cost price and then times 100. So, 875 divided by 4,500. 875 divided by 4,500 is equals to 0.19 times 100. At ayun na nakuha natin percent, 19.44. 19.44%. That's markdown. Is discount applied to a product's regular selling price, reducing the price to encourage sales. Ito, ang formula naman para sa markdown ay ito. Para makuha natin ang original price ay remove lang natin. Formula naman natin para makuha ang original price, OG price, original price at selling price plus selling price plus markdown. Para makuha naman natin ang markdown, ay gagawin natin ay original price minus selling price. Ito, markdown OG price minus selling price. Para makuha naman natin ang markup rate ay ito, markup rate ay ipagkano natin ang para makuha naman ang markup rate ay yung markdown at over original price times 100. At para makuha naman ang selling price is ang original price ay i-minus natin sa markdown. Ito, bibigyan ko ng example na isang table kasi mas madali kapag table. Mas madali masagatan kapag table. Okay, wait.
ito na ang ating example para sa markdown. Example para sa markdown. Sa ano natin, meron tayong markdown is 200 and then markup rate is 20%. Ang gagawin lang natin dito para makuha natin ang cost price ay ang gagawin lang natin is i-divide natin ang 200 sa 20%, 0.20. Okay, 200 divided by 0.20 is equals to 1,000 and nakuha na natin yung CV. Lagyan natin dito 1,000 and then ayan, nakuha naman natin 1,000 and then ang gagawin lang natin para makuha ang selling price is ipagmaminus natin ang cost price at markdown. So 1,000 minus 200 is 800. Sa pangalawa naman ay meron tayong cost price at markdown, which is 1,500 and 375. Ang gagawin lang natin is para makuha natin, kukunin muna natin ang selling price bago ang markup rate. Ang gagawin natin ay ipag-minus natin ang 1,500 sa 375. So 1,500 minus 375 is equals to 1,125. 1,125. At para na makuha naman natin ang markup rate ay gagawin natin ang yung markdown natin at cost price ay i-divide natin and then times 100. So 375 divided by 1,500 times 100 ay ang markup rate natin is 25%. 25% ang nakuha natin markup rate. So sa pangatlo naman ay meron tayong dito cost price and selling price, which is ito 1,000 and 1,400. Para makuha natin ang markdown ay ipag-minus natin ang 2,000 tsaka 1,400. So 2,000 minus 1,400 is equals to 600. Para makuha din naman natin ang markup rate ay ang gagawin natin ay ipag-divide natin ang markdown at saka cost price and then times 100. So 600 divided by 2,000 times 100. So 30% ang ating nakuha. Ito ang nakuha natin para sa